Nagpalit ang Lakers ng starting unit na si Rui Hachimura, hindi naglaro dahil sa injury sa paa. Ang nilagay na kapalit niya ay si Dalton Knecht. So hindi rin naman small ball lineup yung nangyari sa Lakers dahil si Reeves at si Knecht, ang backcourt ng Lakers, nasa 6'5 din. So inaabangan nga ni Wembanyama yung Lakers sa in-season tournament game nila. Strong start sa San Antonio, 11-0 sa first 3 minutes. 7 points agad dun si Wembanyama. Pero buti na lang nakarecover si Anthony Davis at nakalamang pa sila sa first quarter. 16 points ang ginawa ni AD. 6 na free throws agad. Kain na kain pa sa loob ng paint yung San Antonio. Si Dalton bilang starting unit naka 5 points agad sa loob ng 10 minutes sa first quarter. Saktong kaagaling pa lang niya sa career high versus Memphis. Siya talaga yung backup ni Hachimura dahil pangalawang beses niya ngayong season na nakasama sa starting 5. Yung una kasi doon, yung first game versus Memphis, na nalagpasan niya agad yung 3 points na ginawa niya doon. Dahil nawala si Dalton sa second unit kasi nga inangat siya sa starting 5, doon naman nagkaroon ng pagkakataon si Max Christie, yung nagtatampo nung nakaraan. Naka 9 points agad siya sa first 8 minutes niya sa game, kasama pa doon ng isang steal at blocks. So akala ko ba pipigilan ni Wemby yung Lakers at saka si Anthony Davis? Ay siyang pinipigilan ni AD kahit nasa labas. Hapit na hapit pa ang Lakers dahil sila nga pala yung defending champion sa NBA Cup. Naka 16 points naman si Wemby, 50% sa field. Kaso si Anthony Davis, 26 points, 5 rebounds, 9 out of 15 sa field. 12 points pa doon galing sa loob ng paint. Bukod sa rookie ng Lakers na si Dalton, yung San Antonio, may rookie din na maganda yung nilalaro, si Stephon Castle. Sa last 4 games, nag-a-average siya ng 14 points per game. Ito yung papasok ng game versus Lakers. Until third naman, naka 18 points na siya at 3 3-point shot. Siya din yung pangatlong player sa San Antonio na naka-double digit. Si LeBron naman naka triple-double ulit third quarter pa lang. Para nag-iiwan na para sa kanyang retirement. Pang-apat na sunod na to para kay LeBron. Ito rin ang pinakamarami niyang triple-double sa first 12 games niya sa kanyang buong karir. Ngayon kasi may total na agad siyang 5. May play kasi dito na sumablay yung layup ni LeBron ng second quarter. Swerte pa daw ng San Antonio dahil sumablay yung layup niya. Hindi rin kasi natawagan ng traveling nung si LeBron. Nasa 4 na hakbang kasi nung si LeBron bago sinalaksak. Dahil umangat yung 2 paan niya, nakukonsider yung 2 hakbang na. Si Anthony Davis nalimitahan nun sa 4 points sa third quarter, nagkakaroon ng run ang San Antonio dahil din kina Wembanyama. Pagdating ng fourth, 8 points agad si AD until 2 minutes mark. Lumamang pa noon ang Spurs ng 2 points galing kay Stephon Castle. Agad naman yung nabawi sa 3 points ni Reeves at dunk ni Anthony Davis. Na-secure pa ni LeBron yung game sa 2 free throw, 120-115. 40 points si Anthony Davis na may 12 rebounds, season high din para sa kanya. Si LeBron naman 15 points, 16 rebounds at 12 assists. 19 points naman kay Reeves, 14 para kay Knecht. 2 player naman sa Lakers ang may 0 stats. Si Reddish na parang naging Gabe Vincent ng itlog. 0 points, 0 rebound, 0 assist, 0 turnover. Si Coloco kahit naka 2 points, 0 na yung ibang stats niya. Sayang din yung turnover ni CP3 kaya nanakaw ng Lakers yung panalo. Naka 11 points at 11 assist naman siya sa game. Si Castle naka 22 points. Si Wembanyama nasa 28 at 14.